Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, maraming salamat. Mahal na Panginoon, hallelujah, sa pagpapala ang pinagkalumos sa amin sa umagang ito. Salamat o Diyos sa iyong masaganang pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat o Diyos sa mga patutuo ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Salamat sa iyong mga milagro, sa iyong mga himala. Salamat sa mga pagpapala o Diyos. Salamat din po, mahal na Panginoon, sa kainitan ng iyong mga anak o Diyos, sa kanilang paglilingkod. Mahal na Panginoon, sa panalangin namin, beloved, Honorable Pastor Will Estrada Almeida, o Diyos, tulungan mo kami ang mabanal, lalo'y balingkod. Sa ganang akin, wala akong magawa, o Diyos, ikaw ang kinaasahan. Lord God, langis sa mga salita ang mabanal, bigyan mo ng pananampalataya. Ang mga makikinig ng mga salita, mahal na Panginoon, o Diyos, hallelujah, Lord God. In the name of Jesus, hallelujah, we bind the power of darkness, hindrances, unbelief, and doubt. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord, min mahal. Makabalik tayo sa ating mga puwan. God bless you po, mga mahal. Purihin ang mahal ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri po, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay natatangi po sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus sa umagang ito. And I give double honor po, respect, mga mahal. At pag-alala natin, mga kapatid ko, sa mga aral, mga kanilang mga anointed preaching, mga mahal, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. At sa lahat, mga mahal ng kanilang beloved children, the Almeida family, ako yung bumabati, mga mahal. Praise God. At ganun din po sa aking mga kamanggagawa, mga mangangaral, mga elders po natin, mga awit, mga mahal, mga kapatiran. At ganun din po sa mga baguhan bisita. At ganun din po sa ating mga viewers, sa ating webcast, mga mahal. Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid. Sama-sama tayo, mga mahal. Pagsalusaluhan natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Jeremiah chapter 33 verse 3. Mga minamahal, sabi ng Bible, mga kapatid ko, call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Amen. Tagalog po. Dito po sa katanga Jeremiah, Kapitulo 33, Versikulo 3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nangalalaman. Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga mahal. Talakayin po natin, mga kapatid ko, ito pong prayer that pleases God. Prayer that pleases God, mga mahal. Ang paksa po natin, mga kapatid, ngayon ay may kaugnayan po. May kaugnayan sa All Souls Day, bukas. Pakinggan po ninyong mainam. Amen. Tayo ba'y makikiayon pa, mga mahal, sa All Souls Day? Para sa akin, mga mahal, hindi naman po All Saints Day ang tawag ko dyan, kundi All Souls Day. Dahil hindi naman lahat ng nasa sementeryo ay mga saints of God. Amen. Mga mahal, hallelujah. Mga kapatid ko, sabi ng Bible, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay na hindi mo nalalaman. Amen. Ang dakilang Diyos natin, mga minamahal ko, ay handang sumagot sa ating mga panalangin. Amen. Mga mahal, siya po ang nangangalaga sa atin araw-araw. Siya po ang nagbibigay sa atin ng pagkain sa araw-araw, ng bihisan natin araw-araw. Siya po, mga mahal, ang gumagabay sa atin araw-araw, maging sa ating pagtulog. Wala tayong malay sa buong magdamag, mga minamahal, pero dakilang Diyos natin na napakabait ay binabantayan tayo hanggang umaga, hanggang sa ating paggising. Amen? Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Kaya mga kapatid ko, sa mga anak ng Diyos, sa ating pagluhod, sa oras ng ating panalangin, mga minamahal, ipinapakita po natin sa dakilang Diyos, mga kapatid, na kinikilala natin siya. Mga minamahal ko, tayo po ay nananalangin sa dakilang Diyos. Ano ang layunin? Lumuluhod tayo sa dakilang Diyos, mga minamahal, sa oras ng panalangin, sapagkat ipinapakita natin sa dakilang Diyos na na-recognize natin siya, kinikilala natin siya. Siya lang ang pag-asa natin. Amen? Hindi natin magagawa yung anumang bagay, mga minamahal. Wala tayong magagawa kung wala siya sa ating mga buhay.
Kaya tayo dumadalangin, mga minamahal, praise God. Alam nyo kasi marami pong mga Kristiyano, mga kapatid, yung hindi nila alam ang tamang kahulugan ng panalangin. Hallelujah. Kaya hindi masyadong mahalaga sa kanila yung panalangin, mga minamahal. Manalangin sila o hindi, okay lang sa kanila, mga kapatid ko, sapagkat hindi nila alam gaano kahalaga ang panalangin. Ang panalangin po ay pakikipagtagpo or tinatagpo mo ang iyong Creator. Sa pakikipag-usap natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, kinakausap mo yung may-ari ng iyong buhay. Yung nagpahiram ng iyong buhay, ng aking buhay. Amen. At ang panalangin, mga minamahal, yan po ang spiritual breath ng mananampalataya. Yan po ang pinakahininga ng Kristiyano, mga kapatid. Ganyan kahalaga yan. Kung paano yung isda ay humihinga sa ilalim ng tubig, mga minamahal, kung iahon mo yan sa tubig, mamamatay yan. Ganon din po sa Kristiyano, mga minamahal. Kung ayaw mo nang manalangin sa dakilang Diyos, parang sinabi mo na rin na ayaw mo nang huminga. Amen ba? Nakikinig po ba kayo? Sa Revelation chapter 8, verse 4, mga minamahal, sabi ng English, mga kapatid ko, the prayers of all God's people, pakinggan niyo po, the prayer of all God's people went up before God from the angel's hands, and it put on the throne of God. Nasabi ron, ang panalangin ng lahat ng mga hinirang ng dakilang Diyos, mga minamahal ko, ay nasa kamay ng ng anghel at kanyang inilalagay, mga minamahal, inihahandog sa trono ng dakilang Diyos. Pasahin natin sa Tagalog. Mga minamahal, Revelation chapter 8, verse 4. Ganito kahalagang panalangin natin, mga kapatid. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 8, versikulo 4, at ang usok ng kamangyan, kalakip ng panalangin ng mga banal, ay napailanlang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos. Amen. The prayer of all God's people went up before God from the angel's hands, and it put on the throne of God. Wala pong panalangin ng mga anak ng Diyos na nasasayang. Lahat yan, mga minamahal ko, na i-invest sa langit. Iniipon po, pinipreserve, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, lahat ng ating panalangin. Yan ang sabi ng Bible. Nabasa natin, may mga Revelation 8:4, iniipon ng dakilang Diyos yung ating panalangin. Mula nung makilala mo ang mahal na Panginoon, may mahal, kahit na 10 years ka na sa mahal na Panginoon, 15 years, 20 years, 30 years, 40 years, may mahal. Lahat ng iyong panalangin, simula nung maligtas tayo hanggang ngayon, iniipon yan ng dakilang Diyos natin. Amen. Praise God. Mga minamahal, nakaka-challenge, mga kapatid. Akala natin, mga minamahal, hindi dinirinig ng dakilang Diyos yung ating panalangin. Sabi ng talatang nabasa natin, lahat daw ng panalangin ng mga anak ng Diyos ay iniipon ng angels, mga minamahal, sa kanyang kamay at inihahandog sa trono ng ating dakilang Diyos sa buhay. Maging yung mga luha natin, maging yung mga pananangis natin, mga mahal, sa ating pananalangin, yung ating matapat na paglilingkod sa dakilang Diyos, mga kapatid ko, minamahal, lahat yan, walang nalilingid sa mahal na Panginoon. At ang prayer, minamahal, hindi lamang po tayo'y nakikipag-communicate sa ating dakilang Diyos na buhay. Hindi lamang para tayo po'y humingi, para tumanggap ng pagpapala sa mahal na Panginoon, hindi po. It is an investment doon po sa kalangitan, mga kapatid ko. Eternal investment po yan. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Kaya nga, mga kapatid ko, hindi ka na magtataka kung bakit ang Jesus Miracle Crusade, mga mahal, grabe ang anointing, ang power, mga kapatid, nandito sa atin. Amen. Kung bakit napakasagana kung kumilos ang presensya ng mahal na Panginoon sa ating gawain. Bakit? Sapagkat, mga minamahal, 50 years, mga kapatid, na naimbak ang prayer ng propeta ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, naimbak ang mga sakripisyo ng propeta ng dakilang Diyos. Mga minamahal, pwede nating palakpakan ng dakilang Diyos natin. Amen. Wala pong pagbabago, mga minamahal. Nung ang ating beloved honorable pastor ay nagkrusada ng napakalaking mga krusada, mga kapatid. By the million ang gastos, mga minamahal, ng krusada. Grabe naman ang mga milagro. Grabe ang mga himala, mga minamahal ko. Hanggang ngayon,
walang pagbabago. Mga minamahal. Pero mga minamahal, yung ikay manalangin, yung ikaw po, mga minamahal ko, ay umawit sa kanyang gawain, mga kapatid. Dakilang pribilehyo yan. Sino tayo para dinggin ng mahal na Panginoon? Lahat magsabing amen? Hallelujah. Sa pamamagitan ng panalangin, mga minamahal, tumatanggap tayo ng tulong na nagmumula sa ating makapangyarihang Diyos, mga kapatid. Yan ang pribilehyo eh. Imagine, mga minamahal, yung gisingan ka ng dakilang Diyos sa umaga. Maraming nagpapatotoo dito, mga minamahal, ang sarap ng tulog nila, mga kapatid ko, nag-iisa lang sa bahay. Pero may tatapik sa kanilang tagiliran, mga minamahal. At para sabihin, anak, magpuri ka na. Purihin mo na ako. Amen. Naghintay ang dakilang Diyos, mga minamahal, ng panalangin ng kanyang mga anak. At ang kanyang pangako, mga kapatid ko, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, call unto me, and I will answer thee. Amen? Nakahanda ang dakilang Diyos makinig sa ating mga panalangin. Yan ang pribilehyo. Yan po ang pribilehyo, mga minamahal. And through prayer, mga kapatid, tumatanggap tayo ng tulong na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Sabi ng Hebrews chapter 4, verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need, mga kapatid. Sa ating mga panalangin pala, mga minamahal, humihingi tayo ng tulong sa ating mahal na Panginoon sa panahon ng ating mga pangangailangan. Bakit, mga minamahal, minsan nasusuong ka sa mga aksidente, hindi ka napapahamak, mga minamahal. Nasusuong ka, mga kapatid ko, sa mga disgrasya, pero iniingatan ka ng ating dakilang Diyos. Bakit? Sapagkat nananalangin ka sa Kanya. Amen? Yung mga nagdaan mong panalangin, mga minamahal, yun po yung inaaalala ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga sinabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, ang sabi niya, mga kapatid, wala pang bagyo. Dati mo nang patibayin yung bahay mo. Anong ibig sabihin nun? Wala pang mga problema, wala pang pagsubok na darating sa iyo. Dati ka nang manalangin. Amen ba? Para nang sa ganun, matatag tayo. Praise the Lord! Hallelujah. Lahat ng inaantok magsabing amen. Praise God. Sa panalangin natin, may mahal, tumatanggap tayo ng kapayapaan. Yung kapayapaan na yan, sabi ng Biblia, yan po ang nagbabantay sa ating puso at kaisipan upang hindi tayo magkasala. Philippians po, chapter 4, verse 6 and 7, mga kapatid ko. Basahin natin sa Tagalog. Dito po sa katanga mga taga-Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6 hanggang 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Right. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng iyong mga puso at ng iyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Lahat Amen. magsabing praise the Lord, may mahal. Hallelujah. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your heart and mind through Christ Jesus, mga kapatid ko. Sa madaling salita, may mahal, kapag nagtagumpay ang Kristiyano sa larangan po ng pananalangin, magtatagumpay ka rin po sa lahat ng larangan, aspeto ng iyong buhay. Kapag ang isang Kristiyano ay matagumpay sa pananalangin, mga minamahal, tagumpay po ang lahat ng kanyang plano sa buhay. Amen ba? Praise the Lord, mga minamahal. Kapag wala tayong prayer, wala tayong guidance. Mga kapatid, wala. Mga minamahal, napakaganda ng Word of God. Napakaganda ng salita ng Diyos kung ating pag-aaralan. At pag nananalangin ka palagi, ano man ang basahin mo sa Biblia na pangako ng dakilang Diyos, tutuparin ang dakilang Diyos sa iyo. Ganyan kahalaga, mga minamahal, ang panalangin. So mga minamahal, ano ang quality ng panalangin na nagpapakilos po sa kamay ng dakilang Diyos? Anong quality po, mga minamahal? Huwag ng quantity, mga kapatid. Quality lang. Anong quality, mga minamahal, na panalangin na nagpapakilos sa kamay ng Diyos? Anong prayer po ang pinakikinggan ng ating dakilang Diyos na nagpapakilos sa kanyang kamay? Nagbigay ang dakilang Diyos, mga minamahal, ng isang kwento sa Luke chapter 18, verse 10 hanggang 14, mga kapatid. Basahin natin.
Luke chapter 18, verse 10 hanggang 14. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 18, versikulo 10 hanggang 14. May dalawang lalaki nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa ay Fariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Ang Fariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Makalawa akong manag-ayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng kapo ng lahat ng aking kinakamtan. Natapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na tingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, nanaog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap sa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, natapwat ang magpakababa sa kanyang sarili ay matataas. Amen. Ang nagmamataas sa kanyang sarili mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili matataas, mga kapatid. Anong uri ng panalangin ang tinutugon ng dakilang Diyos at kumikilos ang kamay ng mahal na Panginoon sa kanyang panalangin? Una, kinikilala mo po, mga mahal, ang sarili mo na kinahabagan ka lang ng dakilang Diyos. Amen. Paglapit natin sa dakilang Diyos, mga minamahal, hubarin natin yung ating pagkatao, mga kapatid. Wala tayong maipagmalaki. Ano pa, mga mahal? Yung ikay dating makasalanan, mga minamahal, nilinis ng mahal na Panginoong Diyos. Isang taong, mga minamahal, kahit hindi karapat-dapat, ay pinakinggan ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating panalangin. Yan po dapat ang nasa puso natin sa paglapit mo sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, dahil hindi po lahat ng panalangin tinutugon ng dakilang Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord. Sabi nga ng Isaiah 59 verse 1 and 2, mga mahal, ang kamay ng dakilang Diyos ay hindi po umigsi para hindi magligtas. Hindi po mahina yung kanyang pakinig para hindi marinig yung ating mga panalangin. Sabi ng verse 2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig, mga mahal. Amen po. Hallelujah. Noong dati, walang Diyos, mga mahal, na tumutugon sa atin. Noong dati, wala pong nakikinig na dakilang Diyos sa atin. Meron tayong mga relihiyon nung araw, mga minamahal, pero walang Diyos na tumutugon sa atin. Nananatili tayong alipin ng kasalanan, mga minamahal. Tumatawag tayo sa dakilang Diyos, pero bakit alipin pa rin tayo ng kasalanan? So walang tumutugon na Diyos sa atin. Pero ngayon, may dakilang Diyos nang nakikinig. Naghihintay sa ating mga panalangin, mga mahal. Anytime, anywhere, mga mahal. Nandiyan ang pakinig ng mahal na Panginoon. Tawagin mo lang siya, mga kapatid, mararamdaman mo siya. Katabi mo lang siya. Lahat magsabing amen. Kaya ang panalangin nagpapakailos sa kamay ng dakilang Diyos, mga mahal, doon po sa mga Kristiyanong gumaganap lamang ng tungkulin sa Diyos. Doon lamang ang pagkilos ng mahal na Panginoon. Kumikilos ang dakilang Diyos sa panalangin ng pusong punong-puno ng burden, ng pasanin, mga inmahal at malasakit sa gawain ng dakilang Diyos. Nasa kanila ang katugunan ng Diyos. Amen? Nasabi ng Bible, faith without work is dead. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Anong gawa yon? Sabi ng iba, pag may sakit ka, magpa-hospital ka. Mga mahal, dito sa ating gawain, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, faith without work is dead. Gusto mong kumilos ang kapangyarihan ng Diyos, mga mahal, sa iyong panalangin, manampalataya ka, tapos gawin mo yung kalooban niya. Yan ang gawa. Yan ang gawa, mga mahal. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Amen. Paano tayo gagawa? Maglingkod ka sa Kanya, dumalo ka sa gawain, gampanan mo yung tungkulin sa church, sumuporta ka sa gawain, magpagamit ka sa mahal na Panginoon, yan ang gawa. Humayo ka, mga mahal, magpatuto ka sa iba,
magdala ka ng kaluluwang minmahal sa church ng mahal na Panginoon, yan ang gawa. Amen ba? Say praise the Lord, mga kapatid ko. So kumikilos ang dakilang Diyos, ulitin ko, kumikilos ang kamay ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa Kristiyanong ang kanyang panalangin ay punong-puno, mga minamahal ko, ng pasanin sa gawain ng mahal na Panginoon. At hinding-hindi kikilos ang kamay ng dakilang Diyos sa iyong mga kahilingan kung ikaw mismo, mga minamahal, ang puso mo'y hindi kumikilos, hindi gumagawa sa gawain ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Hindi po tayo pwedeng worshiper lang. May bahagi tayong lahat sa gawain ng dakilang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon mo, mahal. Yung puso ng Kristiyanong punong-puno ng burden ng pasanin sa gawain ng mahal na Panginoon, yun lang ang pinapakinggan ng dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko. Tingnan po ninyo, mga kapatid, ang Isaiah chapter 65, verse 24. Ganito po kamakapangyarihan ng dakilang Diyos. At ganito po, mga mahal, ka-excited ang mahal na Panginoon na dinggin tayo sa ating panalangin. Sabi po rito, luluhod ka pa lang. Nasa isip mo pa lang, mga mahal, yung hihingin mo sa mahal na Panginoon. Dumirinig na siya. Tingnan nyo. Isaiah chapter 65, verse 24. Dito po sa katanga Isaiah, Kapitulo 65, versikulo 24. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako. Amen. At samantalang sila'y nangagsasalita, akin didinggin. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Grabe, mga mahal, ang salita ng dakilang Diyos. Grabe ang mahal na Panginoon. And it shall come to pass that before they call, I will answer. Bago sila tumawag, sasagot na ako. Lahat magsabing amen. Glory to God. Glory to God. Bago sila tumawag, sasagot na ako. And while they are yet speaking, I will hear. Habang nagsasalita pa sila, hindi pa natatapos yung kanilang mga kahilingan. Hindi pa natatapos yung salita, mga mahal, na kanilang hinihingi sa mahal na Panginoon. Sabi ng dakilang Diyos, I will hear. Makikinig ako. Amen? Alam niyo ba, ito maganda, mga mahal. Kahit yung ating hininga, yung buntong hininga natin, naririnig ng Diyos yan. Tingnan niyo po, Exodo chapter 2, verse 23 and 24, mga kapatid. Tingnan niyo, mga mahal. Sa aklat ng Exodo, Kapitulo 2, versikulo 23 hanggang 24. At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari ng Ehipto ay namatay, at ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pag-alipin, at sila'y dumaing, at ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pag-alipin. At dininig ng Diyos ang kanilang hibik, at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Amen. Praise the Lord. Sila nagbuntong hininga, sabi rito. Sa kanilang buntong hininga, narinig sila ng mahal na Panginoon. Tingnan nyo. Hininga pa lang natin. Naririnig na tayo ng mahal na Panginoon. Lalo yung ating panalangin. Amen? And it came to pass in process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reason of the bondage, and they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage, and God heard their groaning. Narinig ng Diyos ang kanilang daing, narinig ng Diyos ang kanilang mga buntong hininga, sabi sa Tagalog, lahat magsabing amen? Hallelujah. Ganon pala ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid ko, huwag na tayong mag-alinlangan kung dinirinig ba ng dakilang Diyos yung panalangin natin o hindi, mahal. Huwag na tayong mag-alinlangan, mga kapatid. Sabi ng Bible, ang mata ng mahal na Panginoon nasa kanyang mga matuwid, araw at gabi. Nagbabantay ang mahal na Panginoon sa kanyang mga anak. Lahat magsabing amen. Praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. So paano sinisimulan ng dakilang Diyos yung pagkilos niya sa mga Kristiyano, sa kanyang mga anak? Ayon po yan sa galaw mo araw-araw. Ayon yan sa galaw ko araw-araw.
Simulan po natin sa simpleng bagay, mga minamahal. Anong simpleng bagay, mga kapatid? Para mapakilos natin ang mahal na Panginoon, mahal ang kanyang kamay sa ating mga kahilingan. Nakikinig po kayo, alam ko. Amen. Simulan po natin sa simpleng bagay, mahal, para kumilos ang kamay ng Diyos. Saan yon? Pagpupuri. Amen. Pagpupuri yan araw-araw. Simple lang yan. Aawit ka lang eh. Mga minamahal, aawit ka lang mula sa puso. Bigyan mo siya ng oras. Mga mahal. Amen. Sa umaga, mga kapatid, sa ating pagpasok sa ating mga trabaho, sa umaga, mga mahal, pwede mong purihin siya sa isang oras lang. Pagpuri ka sa kanya, sa isang oras lang, mga mahal, kasama ang iyong pamilya. Mga kapatid. Amen. Kung ano yung ginagawang puri dito, mga minamahal, ganun ang ating tularan, mga kapatid ko. At pagkatapos, pagdating sa trabaho, mga mahal, meron kang time manalangin sa yung lunch break, mga kapatid. Mas maganda po yan. Pag uwi sa bahay, mga mahal, bago matulog, purihin natin ang mahal na Panginoon kasama ng ating pamilya. Isang oras lang, mga minamahal. Simulan mo sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, mga kapatid, at kikilos ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Ngayon, kung sa pagpupuri pa lang, mga minamahal ko, hindi na natin magawa, mga mahal, sa ating dakilang Diyos, wala tayong aasahan na pagkilos ng mahal na Panginoon sa ating mga problema. Tingnan niyo ang Romans chapter 8, verse 26, mga mahal. Basahin natin. Romans chapter 8, verse 26, mga kapatid. Dito po sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 26. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin na mga hibig na hindi maisaysay sa pananalita. Amen. Sabi ron, mga minamahal, hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu Santo ang namamagitan dahil sa atin, mga mahal. So ang panalangin, mga kapatid, hindi ito sinasaulo ng tao. Ang panalangin po hindi sa ulado. Ang panalangin po ay hindi rin itinuro ng relihiyon natin, mga mahal, na nakagisnan. Hindi rin po ito tinuro ng tradisyon. Amen. Ang panalangin po, may mahal, ay galing sa dakilang Diyos. Utusan kanya, may mahal, manalangin at siyang magbibigay ng word sa ating mga puso, sa ating mga labi, paano tayo manalangin. Di ba dakila ang Diyos natin? Amen? Meron tayong Holy Spirit, may mahal, at yung Holy Spirit, mga kapatid, yan ang nagtuturo sa atin, may mahal. Paano tayo mananalangin? Lahat magsabing Amen. Hallelujah. May mahal, at ang panalangin, mga kapatid ko, na nagpapakilo sa dakilang Diyos ay yung panalangin, mga mahal, humihingi ka ng proteksyon. Kapag alam ng mahal ang Panginoon, mga minamahal, narin yung mga darating yung mga pagsubok na malaki, darating po yung mga tukso, mga minamahal, i-guide kanyang manalangin, mga kapatid. Para nang sa ganun, meron tayong proteksyon. Yan ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng Bible, the Holy Spirit is willing, but the flesh is weak. Amen? Praise the Lord. Manalangin kayo upang huwag kayong magsipasok sa tukso, sabi ng ating mahal na Panginoon, mga mahal. Lahat magsabing Amen. Praise God. Hallelujah. At, mga mahal, ang panalangin po na nakakapagbigay kaluguran sa ating mahal na Panginoon, yung panalangin ipinapakita mo, ipinaparinig natin sa mahal na Panginoon at hindi po sa tao. Hindi tayo nananalangin, mga mahal, para ma-impress ang tao, mga kapatid ko, para marinig niya. Hindi po. Nananalangin tayo, mga kapatid, ipinapakita natin, ipinaparinig natin mula sa ating mga puso, sa ating dakilang Diyos, yung ating mga panalangin. Ano sabi nung ating nabasa kanina, mga minamahal? Yung isang Pariseo na nakatayo, nananalangin, mga kapatid, katabi niya yung maniningil ng buwis. Mga minamahal, hindi naman siya nanalangin, nagyabang lang siya sa ating mahal na Panginoon. O mahal, sa pandinig po ng kanyang katabi. Ang sabi po ng panalangin niya, mga minamahal, ay pinasasalamatan kita, Diyos, na hindi ako gaya ng ibang mga tao na manlulupig, mga liko, mga mapangalunya na mga tao, hindi ako ganun. Hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito na nasa tabi ko. Makasalanan ito.
Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat kong kinakamtan. Napakatapat pala sa pagbibigay. Amen? Pero niyayabangan lang niya yung kanyang katabi. Ang nasabi po ng 14, sinasabi ko sa inyo, na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap yung isa at yung isa, mga mahal, ay hindi inaring ganap. Sino po yung inaring ganap? Yung pong maniningil ng buwis. Ano pong sabi na nabasa natin? Diyos, kahabagan mo po ako isang taong makasalanan. Hindi siya makatingala sa langit, mga minamahal. Nakayuko lang siya at dinadagukang daw yung kanyang dibdib, mga kapatid. At sabi niya, mahal na Panginoon, ako isang taong makasalanan. Kahabaghan mo po ako. Sabi ng Bible, bumaba, umuwi ang dalawang ito, mga kapatid, inaring ganap yung maniningil ng buwis. Samantalang yung nagyayabang, mga mahal, ay hindi pinagpala, hindi dininig ng ating mahal na Panginoon. Nasabi ng paalala sa atin, sabi niya, ang nagmamataas ay ibababa ng Diyos. At ang nagpapakumbaba ay itataas ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen? Hallelujah. At isa pa, mga minamahal, panalangin na nakalulugod sa ating dakilang Diyos, yung panalangin pinapakinggan ng dakilang Diyos at hindi po natin ito pinaparinig sa tao. Amen? Meron pang nananalangin, mga minamahal ko, talagang napakahabang panalangin at detalyadong panalangin, mga minamahal. Oh, mahal na Panginoon. Okay, mahal. Hindi po ganun. Hallelujah. Si Ana, kilala niyo si Ana? Yung nanay ni Prophet Samuel, okay, mahal? Sa the book of Samuel. Wala siyang anak, mga kapatid. At sa araw-araw, mga mahal, madaling araw pa lang, nakaluhod na siya. Umiiyak sa mahal na Panginoon. Nakita siya ni Eli, high priest. Kumikilos yung kanyang bibig, mga mahal, pero walang sound na lumalabas sa kanyang bibig. Yung pala nananalangin yung kanyang puso sa mahal na Panginoon. Amen? Ang kanyang hinihingi, mga mahal, bigyan mo po ako ng anak at ibibigay ko siya sa iyo. Mga mahal, doon isinilang si Prophet Samuel. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Kaya makita natin, mga kapatid ko, kahit naman nasa sulok-sulok ng mga kapatid natin, kahit napakatahimik niyang mga yan, mga minamahal, hindi mo man lang marinig sa kanila, mga kapatid, yung pagmamataas sa kanilang sarili kapag nakakwentuhan mo sila. At nasa sulok lang, mga kapatid ko, pero nananatili sa iglesia. Akala mo kung makita mo, mga minamahal ka, akala mo hindi marunong umawit. Akala mo, mga minamahal, talagang hindi marunong manalangin. Pero nananatili sa church, 10 years, 20 years, 30 years, 35, nandito pa rin sila. Hindi sila binibitawan ng mahal na Panginoon. Amen? Bakit, mahal? Huwag nating sukatin yan, mga kapatid. Baka ang taong yan, meron siyang marubrub na panalangin sa kanyang silid. Baka ang pakikipag-ugnay sa mahal na Panginoon yan, mga minamahal ko, ay talagang malalim, mga kapatid ko, mula sa kanyang puso. Baka doon siya tumatangis sa mahal na Panginoon sa loob ng kanyang kwarto, mga minamahal. At doon niya, mga kapatid ko, pinapahalagahan at pinabasa, mga minamahal, araw-araw, yung salita ng Diyos, mga kapatid ko. Amen? Mga minamahal. Kaya, mga kapatid, daig pa siya, daig pa niya, mga minamahal. Yung sigaw ng sigaw, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, pagkatapos, mga kapatid ko, hindi naman pala sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Praise the Lord. Mga minamahal, isa pa, mga kapatid ko, na nakalulugod sa ating dakilang Diyos ay yung panalangin na nagmumula talaga sa malalim na kalooban ng iyong puso, mga minamahal. Ayaw ng dakilang Diyos yung vain repetition. Ano yun? Yung panalangin paulit-ulit. Kabisado mo na, mga minamahal, yung paulit-ulit. Sino ba yung dating nasa relihiyon dito, mga kapatid? Yung mga mahilig magrosaryo nung araw. Amen? Yung hinihimas mo, mga minamahal, yung butil-butil na rosaryo. At may bilang yan, mga kapatid. Hindi ko alam yun eh. Pero yung nanay ko, alam na alam yan. Talagang kabisado yan, mga kapatid. Habang nananalangin, mga minamahal, nag-uutos siya sa akin, magsaing ka na. Nananalangin yan. Kabisado eh. Amen ba?
Ganon sa ating relihiyon. Matthew chapter 6 verse 7. May mahal. Basahin po natin. Matthew chapter 6 verse 7. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 7, at sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, na gaya ng ginagawa ng mga hintel, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming salsalita ay didinggin sila. Amen. Hallelujah. Sa pananalangin ninyo, huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, mga minamahal ko. Wala daw kabuluhan yan eh. At hindi pinapakinggan ng dakilang Diyos yan. Katulad bukas, sa kanilang tradisyon pala. Bukas, mga minamahal, yung ating All Souls Day. Mga kapatid, pinapayo ko po na pwede naman kayong huwag sumabay, mga minamahal, sa November 1. Pwede nyong gawin, mga minamahal, sa November 3, November 5. Huwag na kayong makipagsabayan, mga minamahal, kasi masyadong mausok sa sementeryo. Usok ng mga kandila. Amen ba? Maingay, mga minamahal, hindi ka makapag-concentrate, mga kapatid. Tsaka mainit. Mainit ang singaw, mga minamahal ng mga kandila. Maganda, mga kapatid ko, yung kayo-kayo lang. Amen, mahal. Amen ba? Praise the Lord. Mga minamahal at mga kapatid, ito pa ang dapat nating ingatan dyan. Huwag nating pagsuotin, mga minamahal, ng mga costume, ng evil spirits, mga minamahal, yung ating mga anak, mga kapatid. Nako, yan po'y pinagbabawal ng mahal ang Panginoon sa banal na kasulatan. Imaginin mo, minamahal, anak mo yan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, nasa kaliwanagan tayo, saka mo susuotan ng costume, mga minamahal, na may pangil. Susuotan mo ng costume, mga minamahal, na may kalawit. Grabe, mga minamahal. Di ba? Si praise the Lord. Mga minamahal, napakadelikado niyan, mga kapatid. Ang pakikiisa, mga minamahal, sa Halloween, pag-invite ng evil spirit yan. Sorry po, mga minamahal, sa hindi makaunawa sa sinasabi ko. Maaring masakit po ito, mga kapatid, pero itong totoo. Mga minamahal, yung pakikiisa sa Halloween, pag-maskara ka, mga minamahal, sa devil, mga kapatid ko, mga costume na yan, pag-invite yan ng evil spirit sa loob ng bahay mo. Di ba? Kaya, wag na wag, mga minamahal, makiisa ang mga anak ng Diyos, mga kapatid ko, sa Halloween na yan. Amen. Kung meron kayo sa school, mga minamahal, Halloween party, mga kapatid, mag-excuse ka na lang. Amen ba? Sabihin nyo na lang, mga minamahal, meron samba po kami, mga kapatid. Meron po kami pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya hindi po kami pwede dyan. Huwag tayo makiayon, huwag tayo makibahagi, mga minamahal, sa gawa ng kaaway, sa kadiliman. Mga kapatid, pinagbabawal ng Biblia yan. Amen ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga mahal. So, hindi rin po pinag-uutos ng Biblia ng ating mahal na Panginoon na ipag-pray natin ang mga namatay. Mga kapatid, hindi po. Tayo po magpupunta sa sementeryo, mga mahal, para gunitain yung ating loved ones, okay po yan. Linisin yung puntod, mga mahal, okay po yan. Yung aking beloved wife, mga kapatid, sa memorial, sa Pampanga, mga mahal, meron akong kinuha, mga kapatid ko, na isang mama, mga kapatid ko, isang brother, na binabayaran ko siya, mga kapatid, monthly, para linisin lang, mga mahal, yung puntod ng aking may bahay. Mga mahal, hindi po masama yan, mga kapatid ko. Kasi kahit sa Bible, si Joseph, mga minamahal, sa Genesis, si Joseph, nung namatay po siya, mga kapatid ko, yung kanyang buto ay dinala po ng Israel, mga minamahal, bilang pagrespeto at paggalang, mga kapatid ko, iningatan. Amen. Kaya mga minamahal, sa ating mga mananampalataya, mga kapatid ko, pwede tayong pumunta ron, pero huwag kang manalangin sa patay. Dahil sa Bible, mga minamahal, makikita mo, sa Luke chapter 16, verses 27 and 28, naalala niyo, mga minamahal, si Lazaro at yung mayaman? Na nung sila po, mga kapatid ko, ay parehong namatay. Yung mayaman po ay napunta sa impyerno dahil sa kabila ng kanyang kayamanan, hindi naman niya pinaglingkuran ng dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya, mga kapatid ko, na impyerno siya. Si Lazaro ay nasa piling ng mahal na Panginoon. Ano sabi ng Luke chapter 16, verse 27 and 28, mga minamahal? Yung mayaman ay nananalangin po.
Yung mga nasa impyerno yung nananalangin, mga minamahal, sabi rito, sinabi niya, pinamamanahi ko nga sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama, si Lazaro. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki doon sa lupa upang sa kanila patutuhanan niya. Baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Nananalangin po yung nasa impyerno. Meron pa siyang 5 kapatid na lalaki, may masamang katulad niya sa lupa. Nananalangin siya, sabi niya, papuntahin niyo po si Lazaro doon sa mga kapatid ko. Mula sa patay, buhayin niyo siya sa kanilang paningin. Para nang sa ganun, hindi sila makapunta rito sa kanilalagyan kung kahirapan na ito. Ibig sabihin, yung mga nasa kabilang buhay, mga minamahal, yung mga nasa impyerno ngayon, sila pong nananalangin na tayong mga buhay, mga kapatid ko, ay huwag tumulad sa kanila para hindi tayo mapunta doon sa kapahamakan. Lahat ng kising magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Kaya hindi, mga minamahal, hindi pwede, mga kapatid ko, na ipanalangin natin yung mga namatay. Sapagkat, pag kamatay mo dito sa lupa, pagpikit mo, mga minamahal, sa lupang ito, siyang pagdilat mo sa iyong destinasyon. Kung matapat tayo, naglilingkod sa dakilang Diyos, pagpikit mo rito sa lupa, pagdilat mo, nasa piling ka na ng mahal na Panginoon. Amen? Nasa langit ka na, mga minamahal. Kung masama naman, mga kapatid, ang ating gawa, mga minamahal, pagpikit mo rito, anytime, mga minamahal, mamatay tayo. Pagdilat mo, nandun ka na, mga minamahal, sa impyerno. Ganun lang po yun. Wala pong purgatorio, mga minamahal. Amen po. Kaya dapat Bible-based ang buhay natin. Amen? Huwag mong paniwalaan kung wala sa Bible, lahat magsabing amen? Hallelujah. Isa pang mga minamahal ko na nakalulugod sa dakilang Diyos na panalangin, mga kapatid ko, yung panalangin kalakip, yung pusong mahabagin. Dapat yon, ayun mahal. Yung dapat ang puso mo mahabagin. Sabi ng Matthew chapter 18 verse 21 to 23, mga mahal, basahin natin. Matthew chapter 18 verse 21 to 23 at ihanda po natin ang Matthew chapter 5 verse 23 and 24. Ito po sa katanga Mateo, Kapitulo 18, versikulo 21 hanggang 24. Nang magkagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kaniya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin, na si aking patatawarin hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi sa hanggang sa makapitongpong pito, kaya't ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kaniyang mga alipin. Yes. Okay na po. Okay na po. Amen. Matthew chapter 18 verse 21 to 23, mga minamahal, to 22, mga kapatid ko. 22 lang. Nang magkagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkasala ang aking kapatid laban sa akin, na siya aking patatawarin hanggang sa makapito. Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung pito. 70 times 7, nagkasala ang kapatid mo, mga minamahal, sa isang araw. Pag humingi ng tawad, patawarin mo siya. 70 times 7, 490. Mga mahal, ganyan mga kapatid ko, kamahabagin ang dakilang Diyos natin. Amen ba? Mga mahal. Ngayon, mga minamahal, may utos ang dakilang Diyos natin. Kapag naghahandog ka ng panalangin, mga mahal, at naalala mo na may nakagalitan ka, may nakaaway ka, Panginoon mahal, asahan mo, wala pong aabot sa trono ng dakilang Diyos na panalangin mo. Anong dapat gawin? Matthew chapter 5, verse 23 and 24. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, versikulo 23 hanggang 24, kaya't kung ihandog mo ang iyong hain sa dambana at do'y maalala mo na ang iyong kapatid ay maroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at kung makagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan, mga mahal, ganun kahalagang panalangin, mga kapatid. Kaya yung nakalulugod sa dakilang Diyos na panalangin, ang sabi rito, mga minamahal, yung panalangin kalakip, yung puso mong mahabagin sa iyong kapwa mananampalataya. Amen ba? Maliwanag po, mga minamahal? Say praise the Lord, mga kapatid.
So mga minamahal, bago tayo magtapos sa ating pong aralin, mga kapatid, sa umagang ito, paano ba tayo dinadala ng dakilang Diyos sa ating panalangin? Paano ba nagkakaroon ng kasigasigan ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, sa pananalangin? Mga kapatid ko, ang number one po na ginagawa ng dakilang Diyos sa atin para tayo po ay maging masigasig sa panalangin, mga minamahal, yung panic. Panic pushes to us to prayer. Ano yung panic? Yung kabigatan ng buhay, yung problema. Amen? Yung mga pagsubok sa buhay, yung karamdaman, yun po yung nagtutulak sa atin para lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Para mapilitan kang lumuhod, mga minamahal ko. Yung napipilitan tayong lumuhod, tumawag sa dakilang Diyos kasi may problema tayo. Amen ba? Praise the Lord. At gumaganda yung panalangin natin, mga minamahal, sa dakilang Diyos kapag tayo po'y may mahigpit na pangangailangan sa mahal na Panginoon. Kapag ka, mga minamahal, tayo po'y nasa panahon ng kagipitan, nasa panahon ng panganib, mayroon po tayong malubhang karamdaman, mga minamahal, nagiging mainit po yan. Nagiging taimtim po yung panalangin natin. Nagiging seryoso po ang ating mga panalangin, mga minamahal ko, at napakahalaga sa atin ang panalangin. Kapag tayo po'y dumadaan sa mga pagsubok, kahirapan sa buhay, mga minamahal, sa mga karamdaman. Amen? So nagiging seryoso tayo sa pananalangin pag mayroon kang problema. Umaabot po sa point, mga kapatid ko, na wala tayong malapitan kahit sino. Mga kapatid, wala tayong pwedeng asahan kahit sino sa ating mga problemang tinataglay, kundi ang mahal na Panginoon lang. Siya lang ang ating pagtitiwalaan. Amen ba? Pero mga mahal, sabi ng banal na kasulatan, malinis ang puso mo, mga mahal, ang hangarin mo, mga kapatid ko, maging blessing ka sa church. Mga mahal, tumutulong ka sa gawain ng mahal na Panginoon, mainit ka sa mahal na Panginoon, mga mahal, asahan mo, mga kapatid. Hihingi ka pa lang, hindi pa lumalabas sa bibig mo, sabi ng Biblia, alam na ng dakilang Diyos ang iyong panalangin. Amen ba? So, mga minamahal, naniniwala tayo at sumasampalataya tayo na ang Diyos natin ay tumutugon sa panalangin. Sabi ng ating key verse kanina, mga minamahal, at may mga reward, may mga gantimpala po tayong nakalaan mula sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, sa ating katapatan. Mga mahal, kaya make sure po, mga kapatid ko, sa mga anak ng Diyos, mag-offer tayo, mga mahal, ng panalangin na nakalulugod lagi sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga mahal. Yes, I hear you, mga kapatid. Awitan natin ang dakilang Diyos po natin, mga kapatid ko. Nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. Sa awiting ito, mga minamahal, ang napag-alaman ko, mga kapatid, yung nag-compose daw nito, mga minamahal, ay Kristiyanong napakabigat ng kanyang dinaraan, pinagdadaanan, may mahal na problema. Nanlulupay-pay siya, mga kapatid, nanghihina siya sa paglilingkod. Mga minamahal, ang feeling niya, mga kapatid, iniwan siya ng ating mahal na Panginoon. Pero isang araw, gumawa siya ng isang kanta, ng isang awit, may mahal, na sabi ng awit na ito, mga kapatid, na kapag naramdaman mo ang aking presensya, naririnig kita sa iyong panalangin. Hallelujah. Yes, I hear you. I guess I always know He loves me. I guess I always know He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems it's just not there. And through my tears I sometimes wonder how long
until He wipes it dry. Hallelujah. Is the night time almost over? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Will joy come with the morning sky? And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes He seems so far away, but from within I hear Him say, yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Minsan pa may lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. When I sweet holy presence, yes, I guess always know He loves me. Hallelujah. I guess I always know He cares. Hallelujah. Sometimes my heart cries out so loudly. Hallelujah. Sometimes it seems He's just not there. And through my tears I sometimes wonder, how long until He wipes them dry? Is the night time almost over? Will joy come with the morning sky? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes He seems so far away, but from within I hear Him say, yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritu Banal. Kung minsan para bang kailayo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwi na ako'y nagkamasid sa'yo, nasa kamay naroon ako. Batid mo bang ika'y iniibig ko, at kailan may di lumalayo
aking pagdarasal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nadama ko ang Espiritong Banal. Kung minsa'y para pang kahilayo niya. Ngunit sa akin ay nangusap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig. Sa tuwing ako'y nakamasin sa'yo, nasaan ka may naroon ako. Batid mo pang ika'y iniibig ko, at kailan may di lumalayo sa'yo. Lahat ay hayag sa aking paningin, aking narinig ang bawat dalangin. Aking narinig ang bawat. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Yes, Lord. Hallelujah. Dati na tayong dinirinig ng dakilang Diyos sa ating panalangin. Ngayon, sa pagtawag natin sa mahal na Panginoon, mga mahal, huwag na tayong magtanong, nakikinig ba ang Diyos sa aking panalangin? Kanina lang, mga minamahal, pinatunayan ng dakilang Diyos sa kanyang masaganang pagkilos sa ating kalagitnaan. Sabi ng ating inawit, mga minamahal, isang Kristiyanong napakabigat ang kanyang problema. Nalulupay-pay siya, gusto niya nang give up, umatras. Dahil parang ang layo ng Diyos sa kanya, mga mahal. Parang walang Diyos, mga kapatid, na nakikinig sa kanya. Wala siyang maramdaman, mga minamahal. Pero sabi ng dakilang Diyos, nangusap siya. Kapag naramdaman mo ang presensya ko, naririnig kita. Naririnig kita, anak. Thank you so much, Lord. Call unto me, and I will answer thee. And I will shew thee great and mighty things, which thou knowest not. Magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Kumapit tayo sa kanyang mga pangako, mga mahal. Walang anak ng Diyos na binibigo ng mahal na Panginoon. Mga mahal. Itama lang natin yung ating paglilingkod. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. So dumalangin tayo sa dakilang Diyos natin, mga kapatid. Hallelujah sa ating mga pangangailangan. Mga minamahal, hintayin natin ang dakilang Diyos, mga kapatid, sa pagtupad niya sa kanyang mga pangako sa ating mga panalangin. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah, sa mga aralin mo po. Pinagkaloob sa bawat sa amin naman banal. Salamat o Diyos, mahal na Panginoon, hallelujah. Dapat lamang palang kaming magtiwala, maghintay, mahal na Panginoon, sa katugunan ng aming mga panalangin. Dakilang Diyos, mahal na Panginoon, salamat po na patuloy kang nakatitig sa amin, nakatingin sa amin araw at gabi. Naririnig mo kami sa aming mga panalangin o Diyos, hallelujah, Lord God. Ngunit ikaw masusunod, mahal na Panginoon, kailan mo ibibigay ang aming mga panalangin. O Diyos, sa iyong tamang panahon, sa takdang panahon, o Diyos, hallelujah, Lord God. Mahal na Panginoon, na kami karapat dapat nang tumanggap ng pagpapalang mula sa iyo. Lord God, patuloy mo kaming panghawakan, mahal na Panginoon. Gawing matibay, o Diyos, hallelujah, Lord God, mahal na Panginoon, sa araw-araw. Dakilang Diyos, patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak sa mga sandaling ito sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor. Mahal na Panginoon, dinggin mo ang kalamang panalangin, lutasin mo ang problema nila, o Diyos, pagaling mo ang karamdaman. Mahal na Panginoon, pagpalain mo sila ng kanilang mahanap buhay, o Diyos, mga transaksyon. Mahal na Panginoon, lutasin mo hadlang, o Diyos. Pagpalain mo silang lahat ng mga banal, anumang sakit karamdaman, hawiin mo, Diyos, mahal na Panginoon. In the name of Jesus, Father, we pray, in Jesus' name. Ipatong niyo po ang inyong kanang kamay sa inyong mga ulo, mga mahal. Kaliwang kami patong sa parte ng karamdaman kung meron man mga kapatid ko. Saway natin, may mahal, in the name of Jesus. Hallelujah. Maging kawalan na hanap buhay, may mahal,
Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. May mahal, walang imposible. In the name of Jesus, sama-sama namin sinasaway. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng karamdaman sa mga anak ng Diyos. Cast out, be healed in Jesus' name. Hallelujah. Poverty, problem, cast out in Jesus' name. Ano man mga kahinaan, pag-aalinlangan, palalimig, palulupaypay. Mga karamdaman, problema, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, may mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bilang pananampalataya, may mahal, taas natin dalawang kamay, mga kapatid ko. Tayo po'y tatalon 3 times. Sabay sigaw, hallelujah. Praise the Lord, may mahal, mula sa ating mga puso, mga kapatid ko. Huwag tayong magbiro. 3 beses, may mahal. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Lahat ng pinagpala magsabing, praise the Lord, may mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. God bless you so much po.